Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito, kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang buhay. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapi. Tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init. Ang araw at gabi, hindi mapapatid." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madalas natin makita sa mga pahayagan, sa mga aklat at sa mga cartoons ang larawan ng isang kalapati na may tangay na sariwang dahon ng olibo sa kanyang bibig. Ito ay ang simbolo ng kapayapaan. Nanggaling ang simbolong ito sa kwento ni Noe. Pagkalipas ng 40 araw at 40 gabi ng malakas na ulan, dahan-dahan nang humupa ang baha. Upang malaman kung wala na ang baha, pinalipad ni Noe ang uwak. Hindi ito bumalik. Pagkaraan ng 1 linggo, pinalipad niya ang kalapati. Hindi na ito makalapag. 1 linggo pa at pinalipad uli niya ang kalapati. At kinagabihan, bumalik ito na may tangay na sariwang dahon ng olibo. Ang ibig sabihin, natapos na ang baha at tumutubo na ang mga tanim. Tapos na ang parusa. Darating na ang kapayapaan sa lupa. Lumabas si Noe at pinalabas din ang mga hayop na nasa daong. Kumuha siya ng ilang mga hayop at kinatay ang mga ito at inalay bilang handog sa Diyos. Natuwa ang Diyos sa kanyang pag-aalay at nangako ang Diyos na hindi niya na uli sisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha bilang parusa sa tao. Kinikilala na ng Diyos na masama ang isipan ng mga tao mula pa noong kanyang kabataan. Hindi na ito madadala ng pagpaparusa lamang.
At nagbigay ang Diyos ng tanda sa kanyang pangako. Ang tanda ay regularity of the seasons. Hindi mapapatid ang sunod-sunod na pagdating ng tag-araw at tag-ulan, ng taglamig at tag-init, ng araw at gabi. Ito ay nararanasan natin ngayon. Ang regularity na ito ay tanda ng katapatan ng Diyos. Sa mga kwentong ito, pinipresenta ang Diyos bilang tao. Anthropomorphism ang tawag dito. Ito ay isang literary device, isang paraan ng pagsusulat. Kaya ang Diyos ay nakakaamoy, ang Diyos ay natutuwa, ang Diyos ay nagagalit, ang Diyos ay natututo. Inipresenta ang Diyos bilang tao upang mas lalo natin siyang maunawaan. Sa Bagong Tipan, hindi lang pinipresenta ang Diyos bilang tao. Ang Diyos mismo ay naging tao. Tao na talaga siya. Talagang lumapit ang Diyos sa atin. Ganun siya kalapit sa atin. Dahil sa naging tao na ang Diyos, naiintindihan niya tayo. At sana, mas maiintindihan din natin siya. Kilalanan niya tayo. Hindi na niya susumpain ang lupa dahil sa atin. Sana mas lalong lumambot ang puso natin sa Kanya. Sundin natin siya at iwasan na ang kasamaan. O Diyos, hindi ka nagpaparusa ng palagian. Binibigyan mo kami palagi ng pagkakataon. Salamat, O Diyos. Tulungan mo kaming hindi sayangin ang mga second chances na binibigay mo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.